Napag-usapan natin ang patungkol sa may fatal loss nitong si Chloe, kung saan in-accelerate niya ang time sa may specific spot kung nasaan itong si Milim. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Pero hindi pa maganda ang naging epekto nito. So sa ginawa nga nitong si Chloe, imbis na mag-age itong si Milim, lalo lang nag-accumulate ang kanyang magic power. Kaya mas mabilis niyang nagawang masira ang mundo. Kaya kinailangan nitong si Chloe na once again bumalik into the past para i-correct na naman ang kanya nagawang mistake. Isa daw itong nightmare na kahit kailan hindi na daw dapat na maulit. Paulit-ulit pa itong si Chloe ngayon na sumusubok ng iba't ibang mga paraan para matapatan lang itong si Milim. At maraming beses na naging able itong si Milim na mag-cast ng kanyang Dragon Star Explosion. Kaya maraming beses rin na nasira ang Sacred Tree. Kaya maraming beses na bumalik in the past itong si Chloe. At sa ngayon nga, kahit na best move naman itong si Chloe ang ginagamit niya kasi nakikita niya na nga ang future, nagtatamo pa rin itong si Chloe ng mga malalaking damage. While on the other hand, itong si Milim naman wala man lang nararamdaman na kahit na anong pain or discomfort. Talagang napaka-unfathomable daw ng difference in strength nitong dalawa. Alam naman natin na undoubtedly isa talaga sa mga strongest itong si Chloe. Kaya niya makipaglaban evenly sa may hero na si Rudra at maging sa Demon Lord na si Gay Crimson. Alam natin kung gaano kalakas itong dalawang to, kaya top tier talaga sila. Pero ibang level daw talaga itong si Milim. Ngayon, kahit na nakikita nitong si Chloe ang future, hindi niya pa rin alam kung gaano pa daw kaya katagal ang kaya niyang ilaban. Kasi although nakakapag time travel nga itong si Chloe, nararamdaman niya ang pain every time na magta-take siya ng damage. Imagine mo na lang, na paulit-ulit ka natatamaan ng ultimate attacks nitong si Milim at ramdam mo ang bawat ultimate attacks na ito. Kahit na nagre-recover naman ang body mo kasi bumabalik ka naman in the past nag-accumulate ang trauma sa iyong mental health. Mabuti na lang at biglang dumating dito itong si Veldora. Sabi nitong si Veldora, tutulong daw siya dito kay Chloe. Kakarating pa lang nitong si Veldora nag-command na agad itong si Chloe sa kanya na mag-take down ng front itong si Veldora. Hindi pa nga nakakapag-hello dito itong Storm Dragon. Naka-receive na agad ito ng order. Mabuti na lang talaga at dumating nga dito itong dragon na ito. Kasi ngayon, mas kumaan ang trabaho nitong si Chloe. Kasi hindi na siya palagi ang target nitong si Milim dahil meron ng someone na strong enough para kahit papaano ma-hold siya for a short period of time. Sa isip ni Vedora dito, napaka-strange daw kasi bigla daw siya naging helper lang. Hindi daw ba dapat ayahanay pa itong mga tao dito para ipakita ang appreciation sa may pagdating niya. Pero bakit daw ganon? Kaya dito, confused itong si Veldora. Tas biglang binigyan rin ng order nitong si Chloe, itong si Leon Cromwell. Sabi nitong si Chloe, nakapagpahinga na daw itong si Leon Onichan. Kaya tumulong na rin daw ito. Maging itong si Leon, naging sunod-sunuran rin kay Chloe. Basically, siya naging in command sa mga naandito. Kaya ngayon, sinuportahan naman itong si Leon, itong si Zelario. Pero hindi lang itong si Leon ang tumutulong ngayon. Kasi pati itong si Elmesha, sumunod rin sa kanya. So bali ngayon, 3v1 ang naging laban. Itong sila Zelario, Leon at Elmesha tatapat dito kay Faldway. Sabi lang nitong si Elmesha iiwas daw siya sa may direct combat para daw hindi siya maging sagabal dun sa dalawa. Maintain niya lang daw ang pagiging support role niya. Ang ultimate skill nga kasi nitong si Elmesha na King of the Sky value specializing in manipulating the atmosphere. Kaya nagagamit niya ito ngayon para magkaroon ng foothold itong mga kampi niya ng mga swordsman sa may ere. Especially dito kay Leon. Kasi itong si Zelario naman meron namang wings. Kaya hindi niya masyadong kailangan itong support nitong si Elmesha dito. Tsaka skill ditong si Zelario sa may aerial combat. Habang itong si Leon naman sa may ground combat talaga sanay. Kaya siya ang nangangailangan ng assistance nitong si Elmesha. Pero hindi ibig sabihin walang naitulong itong si Elmesha sa paggalaw nitong si Zelario. Kasi dahil sa participation nitong si Elmesha dito mas lalong nag-increase din ang momentum nitong si Zelario sa may battle. Ngayong busy naman itong tatlong ito hindi rin pauhuli dito itong si Sylvia. Deeply regretful itong si Sylvia sa may nangyari kanina. Kasi nga wala siya nagawa nung in deep danger ang kanyang anak na si Elmesha nung time na tinarget ito ni Milim. Kung hindi dumating itong si Chloe para iligtas nga ito baka patay na itong si Elmesha ngayon. Kaya napasabi itong si Sylvia sa kanyang sarili na kung may kasunod pa daw na pagkakataon talagang mag-i-step up daw siya at magsasacrifice siya ng kanyang sarili kung kinakailangan. Itong tatlo nila Leon, Sylvia at Elmesha pare-parehas na speed
speed ang specialty. Pero kahit pare-pareha sila, halos magkakaiba pa rin ang kanilang mga capability. When it comes to excellent endurance at fastest when it comes to traveling long distances, itong si Almesia ang lamang sa kanilang tatlo. Pero kung short speed boost naman o short distance power, ang ultimate skill nitong si Sylvia na Thunder King Indra ang dahilan kung bakit lamang siya sa kanila. Kaya niyang mag-reach ng top speed the fastest, umaabot ng 100 km per second. Unmatched daw ito at maging si Milim daw hindi kayang tapatan itong speed na ito nitong si Sylvia. Pero may problema, nagre-require kasi ito ng prior preparation, kaya hindi ito nagagamit ng agad-agaran. Kung instantly niya lang daw itong pwedeng gamitin, pwede siyang mai-consider na the strongest sa kanilang tatlo. Pero hindi nga kasi ganon. Same principle daw ng lightning ang power nitong si Sylvia. Mabilis ito kapag in action na. Pero katulad daw ng pag-advance ng lightning sa mga partially ionized air para mag-create ng path, isa sa mga weakness nito ay hindi niya kaya mag-change ng direction in an instant. Kumbaga, kung ano yung nailatag, yun yung babaybayin nito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.